ihandog sa atin ng ating mga kapatid. Makakapo po tayo lahat, mga kamanggagawa, mga kapatid natin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, hindi po ito sermon, kundi it's more on maybe ano po ito, no? Patotoo ng inyong lingkod. Alam niyo po yung pong naging buhay ni Brother Branham. Isa po ito sa mga tinatawag ko po na buhay na supernatural. At alam niyo po, ang buhay ng mananampalataya ay supernatural. Do you believe that, mga kapatid? Naniniwala ba tayo, no? Na tayo ay na-convert because of the supernatural revelation of the Lord. No, ako po naniniwala na hindi natural ang conversion. Ang pagbabago po, yung tinatawag na repentance, pananampalataya, lahat po ito ay umiikot po sa kapahayagan. Hindi po ito nagkataon, basta lang tinanggap natin, kundi I believe na ang may akda ng buhay natin, kung bakit natin nakilala ang Diyos ay ang Diyos mismo. Kaya mga kapatid, let us exalt the Lord. No? Kaya tayo naligtas dahil sa biyaya niya, walang iba. Gusto ko pong idugtong yung Romans 12. Kung tayo po ay may mga Bible, mababasa po natin sa verse 1 na ang sabi po dyan is, I beseech you, sabi ni Paul, sabi dyan ni Pablo, no, na ako'y nakikiusap sa inyo mga kapatid na ialay nyo ang inyong mga sarili na isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. No? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi ko sa English is, I beseech you by the mercies of God. Gusto ko pong kunin yung word, no? Ako'y nakikiusap sa inyo alang-alang sa mga habag ng Diyos. Napakaganda po yung word eh. No? Yung verse 1 ang sabi, hindi lang habag mo, mga habag. Nasabi po dyan, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa masaganang mga habag ng Diyos. Alam niyo po, dahil po dyan sa mga masaganang habag na yan, kayo po ba naniniwala kaya tayo tumanggap kay Kristo dahil sa mga masaganang habag niya sa buhay natin? Mga kapatid, di ba? Yung mga kapahayagan mula kay Brother Branham, mula sa mga lingkod ng Diyos, mula sa mga lalaki at babae, no? Na naranasan ang revelation ng Holy Ghost, it is because of the sure mercies of the Lord. Ayun po ang aking paninindigan, mga kapatid. No? I believe that. Naniniwala ako dyan. That's biblical, then ay absolute, at ang buhay natin umiikot dyan sa the sure mercies of the Lord. Kaya tingnan niyo po, nung pinapalapit tayo, once na naranasan natin itong dakilang mga habag ng Diyos sa atin, ang sabi ng Apostle Paul na namamalig ako, ialay natin ang ating mga buhay sa Kanya na isang pagsamba. No, kanina, si Pastor may preach, yung nauna, na binigyan din niya yung pagsamba, yung pagkakaloob. Ano yung dadalhin natin sa Diyos kapag sumasamba tayo sa Kanya? Ano yung reasonable worship sa Diyos? Alam niyo po ba kung ano? Yung mga buhay po natin, yung mga sarili po natin. No? Magiging kagamit-gamit sa Panginoon ng isang individual na iaalay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Walang labis, walang kulang. Kaya mga kapatid, ganun ang naging buhay ni Brother Branham. Isang pattern sa atin. Though bilang tao tulad natin, nakakaranas din tayo ng mga weaknesses, mga pagkakamali sa buhay. Tulad niya. No? The great men of God, alam niyo, bago sila naging dakila, naranasan nila humiliation. Naranasan nila ang maging underdog. Naranasan nila umiyak sa Diyos. Naranasan nila ang pinakamatinding bagay, yung repentance, yung pagsisisi sa kasalanan. No? Inalis ng Panginoon lahat ng pride. No? Inalis sa atin lahat ng mga bagay na humaharang sa Diyos para gamitin tayo. Kaya mga kapatid, no, what I want to share ngayong hapon is, ang testimony ko po ay marami pong supernatural. Kung iisa-isayin ko po, hindi ko idinudugtong yung buhay ko kay Brother Branham, no? Kundi gusto ko pong ibahagi na ang buhay ko rin po ay supernatural, no? Na nakaka-relate ako sa nangyari kay Brother Branham pagdating sa mga supernatural. Alam niyo po mga kapatid, ito lang po yung nais ko pong i-share, yung pinaka-punto para lahat po tayo pwede makapagbahagi.
yung pong sinasabi ng Panginoon na indwelling of the Holy Ghost. Alam niyo po, galing po kami sa traditional church. Hindi po kami naniniwala sa mga Pentecostals. Kami po, ang aking father, ang aking mother ay, mga Protestant na traditional. Hindi kami mga Pentecostal, hindi kami naniniwala sa healing, signs and wonders. Lahat ng yan sa amin ay heresy. Hindi yan totoo. No? Yan ay deception. Pero alam niyo po, yung nangyari sa buhay ko, si Mama, ang aking mother, siya sa family namin ang kauna-unahang na-baptize ng Holy Ghost. Nagulat ang tatay ko dahil isa rin siyang pastor ng isang protestante. Na ang sabi ng mga members kay nanay, ang sabi ng mga members sa mother ko, through my father, sabi, Pastor, yung asawa niyo po siguro nasisiraan ng bait. Bakit siya nag-speaking in tongues? Bakit siya nagpa-prophesy? So, unfamiliar sa tatay ko yung nangyari. Kaya, ang nangyari, naging controversial kami sa Leyte, May mga Bisaya po rito, Kasi Leyte din po ako. Na doon nangyari sa isang traditional church sa Leyte, yung baptism ng Holy Ghost sa aking nanay. Naranasan niya yun, At nakapag-prophesy siya na 1980s nangyari, na hindi pa nangyayari, she prophesied na mahahati ang simbahan na yon, yung destino namin, which is after 3 years ay nahati. At yung matinding prophecy na naranasan doon ay magkakaroon doon ng tidal wave. Yung mga members sa church, hindi sila naniniwala. Pero after 3 years din, may dumating na tidal wave sa Leyte at maraming namatay. Kaya nung nalipat kami dito sa NCR, tumawag yung isang member na naging saksi doon sa prophetic word na yun. At ang sabi sa mother ko, tumawag by phone na sabi, Pastora, nung ano pa siya noon, Pastora, yung pong prediction niya nagkatotoo. Sabi ng mother ko, hindi ako nagsalita niyo kundi ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang nangyari na yon, marami hindi naniwala, pero nung mangyari na, naniwala sila na ang nagsalita noong time na yon, nang may mabaptize ng Holy Ghost, hindi si Mama, hindi ang sino man, but God Himself, revealing His uterus. Kaya mga kapatid, I believe, doon nakita ko, nasaksihan ko na ikwento sa akin ito nung maliit pa ako, na ang sabi ng aking mga magulang na ang buhay natin is buhay ng supernatural, prophetic word. Kaya mula noon, mga kapatid, tinandaan ko yun hanggang sa alisin din ako sa denomination. Dahil denomination yun, pinanggalingan namin, inalis ako at inilagay ako sa mas mataas na antas ng kapahayagan. Kaya, at alam niyo po, mayroon ding prophetic word na bago sabihin ng T-Box, gusto ko pong iwanan to, na may darating na rin doon sa NCR, napakalakas na earthquake, big one, na hinihintay. Pero, alam niyo po, hindi natin alam yung petsa nun, pero it will come. At sabi ng P-Box, kapag dumating yung earthquake na yun, dito sa NCR is maybe nasa 30-something thousand ang mamamatay. Even yung mga taong nagpo-profess na Christian sila, but not by heart, na walang repentance sa puso at hindi kinikilala ang revelation ng Panginoon. Mamamatay ang maraming nagsasabing Christians na hindi naman talaga converted, na walang repentance sa puso. In this area ng Metro Manila, it is a prophetic word. Nakakatakot, sasabihin natin, Pastor, baka hindi magkatotoo yan sa bilang false prophet. Asik. Tingnan natin. It will not happen, thank the Lord. But kung totoo, nadarating talaga yung big one na ka-record po dito sa kapahayagan na ito, na pwedeng mangyari anytime mula sa taong ito. Kaya bakit ko sinasabi ito? Para prepare tayo. Diba sabi ng Scripture, the Scripture is given para ihanda ang mga anak ng Diyos. Para hindi tayo magpanik kapag dumating na yung mga signs sa panahon natin na ito na we are rapture bound. Kaya mga kapatid, purihin natin ang Diyos sapagkat hindi insidente nandito tayo, kundi ito'y appointment ng Panginoon sa atin para ang kanyang salita ay ating matanggap sa mga sandali nito. Purihin po natin ang Panginoon. Sorry.
Amen. God bless you, Pastor John. Patuloy na po tayo. Palapakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bago po tawagan, susunod po natin preacher ay si Pastor Val. Pero bago po nun, tawagan ko na po si Pastor Leo para magkagawin na isang matamis na awitin para sa Panginoon. Amen? Praise God, thank you, Pastor Joel. Pwede bang magpa-totoo kunti? Sa mga ibang mga kapatira at mga kapalingkod ko sa Panginoon, hindi na siguro kaya lang magpakilala, no? Kung anong klase pagkatao ko. At least, malaman mo kung bakit naka-uniform yan o ganito. Ako po ay nag-minister sa mga pulis sa Kamkrami. Ako po ay pastor ng mga pulis. Nagamat, ako po ay bishop sa denomination before. Nandel sa message, naging junk shop na ako. Sinuka ko ang ating theology. Ako po'y produkto ng Expo Revelation Seminar. Kung nakikilala niyo si Pastor Ismael Ruel Soriano. At ang aking spiritual journey lang noon na sa pagbabasa ko ng Bible ay naiiyak ko, na-bless ako. May pangalawang books ko na-encounter kung supernatural na isang talang buhay ni William Marion Branham. Ito yung isang aklat na kapagpapayag sa akin. Hindi na ko inaway. Tinapon ko yan at sabi ko, may sa demonyo ata yung aklat na yan At alam kong pare-pareha ng ating spiritual journey kung bakit tayo nagkatagpo sa lugar na ito. Kung bakit din ako, ganito na lang ka-bold, ka-uhaw, ka-gutom, excited sa fellowship ng mga agila at makakarinig ng mensahe. Dahil way back 1985, ako po ay sa nakatay na. Ako po ay survivor ng stage 4 colon cancer na dahil sa aking pag-abuso sa katawang lupa na ito. Sinabi ni Brother Joel, ako pinakanta, ang old life ko dati ay nasa nightclub. Ang aking source of income ay umawit sa mga nightclubs. Kaya, obvious naman the way I stand. The way I look, the way I sing. Pero, to put into clarification, hindi ako entertainer. Ako'y ministro na ng Diyos. May talent din ako, ipanagkaloob sa akin ng Diyos. Ibigay sa akin. Dati, ibinigay ko ito sa mga demonyo at sa kanyang mga anak. Kumakanta ko sa mga nightclubs ngayon, mga anak naman ng Diyos ito nandito. Mga predestinado pa. Kaya, related sa buhay ni Brother Branham nung siya mabaril sa paa at siya ay nahulog sa walang hanggang dilim, tumawag siya ng mama, walang mama doon, papa, wala. Sabi niya, Panginoon, mabait naman. Mabait naman ako, hindi ba na ako nang mapaw, nag-adultery. Sana huwag kong pabayaan, walang sumagot. Ako din, nung sinabi ng mga doktor sa akin na 6 na buwan na lang akong mabuhay sa daigdig nito, pagkatapos, pagpistahan nato ng mga bulati, sinabi ko sa isip ko, Diyos ba kayo na para ako'y tingin ng kami, Diyos na makakakuha sa akin buhay. Sabi ko, Panginoon, nakipag-usap ako sa Diyos talaga, yung terrible pain at saka terrible horror na naramdaman ko sa aking buhay. Why I serve God? Sabi ko, Lord, alam ko makasalanan ako. At alam ko, impyerno ang aking puntahan kapag ako'y namatay. Hindi ako kailangan mag-press kasi, hindi na magkakailangan turuan pa. Gusto ko lang ma-expose ang demonyo sa aking buhay before at ma-expose naman ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay ngayon. Before and after. Sapagkat ang sabi ko sa Panginoon, nakipagdila ko sa Panginoon, kung buhayin mo ko nun, maglilingkod ako sa iyo hanggang sa huling hiling ako. Ibayaw ko, ibandira ko
ang iyong pangalan. Kaya lang, turuan mo ako, hindi ko alam eh. Puro kalukuhan ang alam ko sa nightclub sa libutan eh. No! Pinagtulot ng Panginoon na ako ay ipadala sa denomination, sa Bible School. Ako ay nagtapos ng aking master course. At ipapadala sa aking pagmimiti na paglingkuran ng Diyos. At ang dalangin ko noon, turuan mo ako ng purong-purong salita, ayaw ko na may libaduran ka. Hindi ko alam na meron in-time message pala. At may tamang panahon na kader. Kaya isang salita na sitas na ang aking naalala sa Biblia at yung sinabi rin ng propeta na kapag ang isang tao nakwikin ang binilay sa kanyang kaluluwa sa ayaw at sa gusto niya, lalabas yung Zoe. Therefore, if anyone is in Christ, yung tiyo pa rin ng Panginoon, yung lupus, nag-walk-in kami, nag-fellowship kami, nag-quicken ang aking kaluluwa. Sabi ko, ito ang gusto ko naman sa akin. Kaya lang, may sa Davao, ito karunungan ng sanggil mo na galing sa Prayer Life, Good and Evil, which came from the Bible School, at ako po ay na-offended doon. Bahala na, gusto ko ito. And I found the opposite of my life. Nung na-renounce ko, gusto ko minsan. Kaya zero na ako ngayon. Pero ano pa sa akin yung mga books at saka diploma ko, iba pang mga. Pero ngayon, kung adik man ako, sa sanglibutan noon, sa alak, babae, sugal, adik pa rin ako sa salita ng Diyos at dahil adik ako sa spoken word sa mensahe. Ito ang klaseng adik na hindi pwedeng matukhang. Kaya nga awitin ko, the Lord is my shepherd, na meron itong, maestro amo. Awit ito ni Don Moen na maaaring magkakaroon ng ribay sa kombinasyon namin Pastor Joel dahil kanyang arrangement ito. At mayroon pong spiritual significance sa akin ang awit ito kasi personalize ko talaga. Kung nasabi niya na the Lord is my shepherd, the Lord also is my conductor in my life. Take to tayo ba take to? Iba yung kanyang style. You make me down in green pastures. You make me walk on nothing. You make me hunger with honey from your sweet, sweet word. You make me worship before you, so I will and I adore you. You are my Jesus.
right now. Every past to make me all day long for money. Make me hunger with honey from your sweet, sweet word. You make me worship before you, so I will love it, adore you. You are my Jesus, you are my Savior, you are my Lord. You are my Jesus, you are my Jesus, you are my Lord. You are my Jesus, and you are my bridegroom. You are my Lord. Amen. God bless you, Pastor Leo. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Yes. Okay. Nais ko tawagin ngayon ang ating susunod na preacher, ang ating mahal na kapatid, Pastor Val Polaco. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay natin. God bless you, Pastor. Praise God. So, 15 minutes po dahil hindi ako marunong kumanta. So, magpapakain na lang ako sa spiritual dahil tayo naman ay kumakain sa salita ng Diyos. Gusto ko mag-share sana yung 7 dimension na ito ay dwelling place of God, ay i-share ko ito na yung dwelling place of God ay ibinaba niya ito sa third dimension. At ang third dimension na ito ay mababasa natin sa mga kasulatan na mula doon sa tahanan ng Panginoon na di maabot ng tao, ibinaba niya ang kanyang trono sa pamamagitan ng scripture at inilipat niya ito sa tao. So nais ko magbasa rito sa Romans 8 na ang dwelling place ng Diyos, kung saan mga kapatid, ganito po ating mababasa, no? Okay, magbabasa ako sa Tagalog para maintindihan natin. Dahil ang Diyos ay nahahayag siya not only in a language or in English language, because the Revelation 10:7 says, in the days of the voice. So, being a Filipino, we have a voice here, a Filipino voice. So, tayo po ay magbasa, no? Sabi po dito sa 8:3-4. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa magitan ng laman, sa pagsugod ng Diyos ng kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa lari, dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ng kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi magsisilakat ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. So malinaw mga kapatid na yung katawang lupa natin na tinatawag na terrestrial body, ito ay nilinis ng Diyos at hinatulan ng kasalanan dyan upang gawing dwelling place ng Diyos ngayon. So yung 7 dimension na hindi malapitan ay binaba ng Diyos ang kanyang trono. Sa Book of Revelation, makikita natin doon yung 7 candlestick na mayroong 7 star, and then ibinaba niya ito dito sa dimension ng tao. So makita natin mga kapatid, ang purpose nito sa Ezekiel 36, bibigyan tayo ng tinatawag na yung pusong laman at hindi na yung pusong bato. Okay? Makita natin doon na bago titira ang Diyos sa kanyang dwelling place na yan ay tao na naglalakad, binigyan muna tayo ng pusong laman na madaling
tanggap o madaling daingan. Ibig sabihin, hindi matigas na puso. Sa Ezekiel 36:24-28 yan. Hindi ko nabibigyan na babasahin dahil binigyan tayo ng New Spirit doon. So makikita pa rin natin mga kapatid na binigyan tayo ng Panginoon ng tinatawag na yung puso natin na ito ay hindi na tayo mag-isip ng anumang bagay na pagkontra sa Panginoon. Ibig sabihin, kung heart of flesh na tayo, ay kailangan ng ating puso, nakahanda naman ito sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Sa Hebreo 10 po mga kapatid, ganito ating mabasa, no? Sa Hebreo 10, gusto ko mag-scripture para may babasahin kayo at masusundan niyo. Okay, babasahin ko dito. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog sapagkat ang mga nagsisamba, yamang nilinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. So sa lumang tipan, ang kasalanan natatakpan lang. Pero pagdating sa dugo ni Kristo, inabolis ang kasalanan. So ang puso natin, punong-puno ito ng pag-alinlangan, yung puso ng tao, puno ng tinatawag na, kasi yung sin, unbelief, nasa puso yan. So kailangan i-abolish ito ng Espiritu Santo sa magitan ng pagpasok ng salita para tanggalin at ang tao makasampalataya ng maayos. Tandaan natin, ang Espiritu Santo na mananahan sa iyo ay God's own life yan. At hindi pwedeng magsabay ang kamatayan at ang eternal life. Pag may eternal life ka, tanggihan mo ang kamatayan sa buhay mo. Huwag mo silang pagsabayin. Dahil hindi sabay ang kamatayan at ang buhay. Bakit? Dwelling place ka ng Diyos. Hindi ka pwedeng magpasok ng kamatayan sa Holies of Holies. At kung nasa Holies of Holies ka, yung tungkod ni Pastor Ray Aaron doon ay nananalinsing. Diba? Yung mana na preserve. So yung dwelling place ng Diyos ngayon, yan na yung puso mo. Ginagawa niyang altar, kaya ingatan natin ang ating puso, huwag tayo magpasok ng unbelief, pag-alinlangan, lahat ng kontra sa salita ng Diyos, i-abolish natin yan. Dahil yun ang dwelling place ng Diyos ngayon. Mystery ito, pero ito ay nasa Biblia na nakikita natin. So ang ginawa ng Panginoon, patungkol sa kasalanan, when the Holy Spirit come into your heart, pinangako niya ba yan sa Biblia? I will send you a comforter, and when He shall come to you, sabi niya, He shall teach you. Ibig sabihin ng comforter, ang Holy Spirit, mananahan talaga sa puso natin yan. Pero, pusong malinis yun. Hindi pwedeng maruming puso, dahil hindi po mananahan ang Holy Spirit doon. So, binigyan tayo ng Panginoon ng Holy Spirit upang manahan sa ating puso para maging buhay kang tabernakulo na yan. Amen? Buhay. Magiging dwelling place kanya na ang Diyos ay lalakad sa dalawang pamo. Ang Diyos hindi yan naglalakad lagi sa kalapati. Huwag natin isipin ako, hindi naman lumalakad ang Diyos sa akin, mali yun. Isipin mo na ang Diyos naglalakad sa dalawang pamo. Dahil ginagawa niyang trono ang puso mo ngayon. Amen? It doesn't matter kung Methodist, Baptist, Presbyterian ka. Dapat ilagay mo ang Espiritu Santo sa puso mo at alam mo na naglalakad ang Diyos. Bakit? Sinugo niya ang Holy Spirit para ayusin ang patungkol sa kasalanan. When the Holy Spirit come upon the human heart, the question of sin is settled. Tapos na ang kasalanan. Hindi ka na pwedeng hatulan na makasalanan ka pa. Bakit? Dahil ipinanganak ka na ng Espiritu ng Diyos at ang Diyos na ang iyong tatay. Doon sa dati mong tatay, makasalanan ka doon. Puno ng problema, broken-hearted ka, broken family. Pero pagdating dito, nasabi doon, sila na ipinanganak ng Espiritu ng Diyos, you are not a broken family. Walang broken family sa pamilya ng Diyos. Doon lang yun sa luma. Diba? Sa luma mong pamilya, maraming broken family doon. Pero pag family ka ng Diyos, walang broken family. Dahil hindi ko makita sa Scripture na may broken family sa born again. Sa spiritual dahil, Diyos na ang kanilang magulang. O ang Espiritu Santo. Okay? But when that's come into your heart, it is faith. Basahin natin ang Romans 10:8. Sa ating pagpapatibay pa, dahil 15 minutes lang to. Okay? Sa Romans 10:8-13,
Sa itaas ay, okay, sa Romans, no? Mali yung nabuklat kong scripture. Mamadali ko lang. Datapwat ano ang sinasabi nito, ang salita ay malapit sa iyo, sa bibig. Sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makabigbagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangaral, sapagkat kung ipinahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay at maligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya sa puso, hindi sa isip. Sa ikatutuwi at ginagawa sa magitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. Mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawan. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Meron talagang pinag-uukulan yon. Hindi yung nakikitawag lang, nakikigamit ka lang, alam mo talaga na ganun mo siya tinatawag. So nakikita natin yan. Okay? So kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, your heart doesn't reason. Because it is the throne, the dwelling place of the Almighty. Kayong mga babae, pag naririnig nyo na sinasaway kayo ng salita ng Diyos sa kaayusan nyo, your heart doesn't reason. Bakit? Nananahan ang Espiritu Santo. Pero kung duwende ang nananahan sa puso nyo, puno-puno kayo ng pakikipag-tungayaw sa salita ng Diyos at hindi nga kayo susunod sa kaayusan ayon sa order ng Biblia. Kaya sabi dito mga kapatid, dahil itong katawang lupa natin ay reklamador ito at maraming pangangailangan, kung paano yung throne ni Jesus Christ sa heaven, binalutan niya ito ng 7 colors, kung paano si Joseph nagdamit ng 7 colors, ganun din binalot ng Diyos ang katawang lupa natin ng siyam na, Pastor, 15 minutes to ha, siyam na nakaloob. Okay, babasahin ko bakit. Itong katawang lupa natin, dwelling place ng Diyos. Sabihin mo nga sa sarili mo, Lord, ang katawang lupa ko ay dwelling place mo. Pwede yung sabihin? Sabay-sabay tayo. Lord, itong katawang lupa ko ay dwelling place mo ngayon. Okay, basahin natin. So, ang katawang lupa na ito ay binalutan niya ng hindi 7 colors. Siyang nakaloob ang ibinalot dito. Tingnan natin doon sa Galatian. Okay, Galatian 5:22 ha. Kasi ako, fundamentalist ako eh. Pag hindi ko makita sa Biblia, nahirapan niyo rin ako mapaniwala sa sinasabi niyo. Okay? So dito sa Galatian 5:22, tignan niyo itong itinambalot. Yung katawang lupa natin dati, binabalot natin ito ng kahirapan, kawalan, laging wala, di ba? Laging bighati. Yan yung binabalot mo sa sarili mo eh. Di ba? Pero ito dito, iba, binabalot mo ng sakit. Narinig ko kay Pastor, sakit. Sakit sa bulsa, kung ano-anong sakit. Sakit sa espiritu, di ba? Sakit sa puso, heart enlargement. Ngayon, kung ang puso natin, dwelling place na ng Diyos yan, bigay mo sa Diyos. Hayaan mo siyang mag-alaga ng puso mo na kasing laki niya ng bola. Kung may heart enlargement ka, bigay mo sa Diyos. I-repair niya yan eh. Bakit? Dwelling place niya yung heart mo eh. Okay, sabi rito, ito yung ipinambalot sa katawan natin bilang dwelling place ng Diyos sa Galatians 5:22. Sabi rito, datapwat ang bunga ng Espiritu. Kasi ang Espiritu, dwelling place niya yung heart mo. So magbubunga yun, hindi bunganga ah. Bunga, hindi ba yung bunganga? Kasi iba bunganga lang eh. Sabi rito, datapwat ang bunga ng Espiritu, una, pag-ibig. Isa na, katuwaan. Ito yung ibinabalot sa dwelling place niya na yan na yung katawan natin. Babalutin niya ng pag-ibig para yung hindi ka ibig-ibig, mabalot mo. Kung ikaw na may nasa kalungkutan, babalutin niya yung dwelling place niya ng katuwaan. At kung ikaw naman ay walang kapayapaan, sabi rito, babalutin niya ng kapayapaan. Tatlo na yun. Ano pa? Pang-apat, pagpapahinoon. Tignan niyo, yung katawang lupa natin, templo ng Diyos, binabalot niya ng pagpapahinood. Ano pa?
Pangit ang ugali mo, sabi rito, babaluti ko yan ng kagandahan loob. Tignan niyo mga born-again Christian at mga Kristiyano. Pag nasa kanyang espiritu, kahit walang pera yan, pag pumunta ka sa bahay, pakainin ka pa niyan. Ngayon ugali nila. Diba? Meron siyang kagandahang loob. Ano pa? Pagpapahinod. Panlima. Kabutihan. May kabutihan tayo pag tayo ay born again na. Hindi mo na kailangan gawing mabuti sarili mo, kundi kusa na lang itong tutubo sa'yo at uusbong sa katama. Ito pa, pagtatapat. Kaamuan. Pagpipigil. Sosyal ito. Laban sa gayong bagay ay walang kautusan. So nakita natin yung dwelling place ng Diyos na nasa high places, binaba niya at ilagay sa human heart. Diba? At ngayon, yung katawang lupa natin, binalot ito ng 5 kaloob. Hindi lang yung magaling tayo magsalita. Dapat alam din natin kung paano ginagawa ng Diyos sa katawan mo na maging templo. Ilang minuto na lang? Tapos na? Okay. So hanggang doon lang po mga kapatid. Ingatan niyo ang templo niyo. Okay? At tapos na po. Bigay ko na kay Brother Joel. Pako natin, Panginoon. Parating na po ang ating si Joel Frank. Pero bago yun, nais ko lang bigyan ng announcement sa inyo. Mangyari lang po na magpupursu tayo, tapos ang mga babae magsama-sama, ang mga lalaki magsama-sama. Amen. Alam niyo po ang ating mahal na kapatid, Joel Frank. Lahat ng minister, lipat po sa gitna. Lahat po ng minister, lipat po sa gitna. Okay. Lipat po lahat. Babae, nasaan ang babae? Okay. Sa gilid. Yes. Sa gilid. Either way, basta sama-sama babae. Lahat ng minister, magsama-sama po tayo. Para makita na ating mahal na kapatid ang ating kakamsal. Yan. Praise God. Maraming salamat po. Palapakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. So, habang hinihintay natin ang nakita, tawagin ko na susunod na preacher. Pala. Ang tawag ko na pala, si Barman, si Potapos, Pastor Thomas. Akit-kakit. Okay. Sino ba ba? Sino ba talaga? Ha? Ano? Okay. Okay. Brother Francis daw. Pagpakan natin na Panginoon. Nabuhay ni Brother Francis, aawit daw siya. At magigitara. Amen. Lapit-lapit mo yung mic. Yan. Oo. Tandaan pa siya. Kay Joel. So, nais ko maghandog ng awit. Pagpasensya niyo ako kung ang boses ko falso. Okay? At habang labo na mata ko. Hindi ko na makita. Tito. Tito. So habang inawit ko to, manalangin na lang bawat isa sa atin. Kausapin natin ng Panginoon. Kung ang awit man ay revive sa inyo, ay gamitin natin panalangin sa Panginoon. Smile, make them think you're happy. Lie and say that things are fine. Parang walang gitara. And hide an empty longing that you feel, though never show it. Just keep your
go free. And who will dry the tears that no one's seen? There must be someone to share your silent dreams. Caught like a leaf in the wind, looking for a friend. Where can you turn? Whisper the words of a prayer. You'll find him there, arms open wide, love in his eyes. Jesus, he heals your secret scars. Oh, Jesus, he hears your secret heart. All the while you're longing for is Jesus, the friend of the wounded heart. Pagkatao niya, hindi kumpleto yung lyrics binigay sa akin. Praise God. Next time na yan. Palakpakan na Panginoon. God bless you, Brother Francis. So, nice siya tawagin natin, sa Pagkatagal, tawagin natin si Pastor Thomas. Pastor Thomas, pagpakan po natin ang Panginoon sa buhay natin mga kapatid. Minsan pa tayo magpumayo, kapatid. In respect with the Word of God. Sino man tayo, Diyos ang magsasalita ng start to really about the Word of God. Ecclesiastes 12, versikulo 10. Umahanap ang mga ngaral na nakalulubog na salita. Ang mga salita ng pagtas ay gaya ng napulis, na gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng Pangulo ng Kapulungan ay nabigay mula sa isang pastor. So we can reflect na kalagay dito that the master of the assembly, praise God, pagpalain ng pagkabasa ng kanyang salita. So mauputin lahat. God bless you. Meron tayong mabasa ang pag-ibig na tukoy sa ang isang uri ng mga ngaral. Umahanap ang mga ngaral, sabi na isang matuwid na katotohanan, na gaya ng isang pako na may sublis na nakalapat na mabuti. Nang ibig sabihin, ang isang mga ngaral ng salita ng Diyos o lingkod ng ating Panginoon ay tinatawag siyang pantas na tagapaglapat. Okay? Sinabing pantas na tagapaglapat, lahat ng bagay na ginagawa natin at sinasabi natin ay dapat lapat sa lahat ng bagay. Okay? Napakadaling magsabi ng tao'y nasa katotohanan at ipinapangaral ang salitang katotohanan sa mamagitan mapatid ng maraming bagay. Pwedeng sabihin, alam ko, totoo sinasabi ko. Kasi, pakiramdam ko, tama. Diba? Ang batayan ng tama ay pakiramdam. Kutob ko, tama. Diba? Kaya tuloy, ang batayan ng tama ay kutob. Isip ko, tama. Kaya ang batayan ng tama ay isip. Kung ang pag-aarap ng katotohanan mo pati ay pakiramdam, kuto, uisip, wala nang katotohanan. Dahil ang sabi ng Biblia is our duty na ilapat natin ang lahat ng bagay na baka tinawag tayo mga pantas na nakapaglapat. Ang Biblia, mapatid, ay sinulat, binati ng iba't ibang panahon. Okay, lumagay tayo sa pantas na nakapaglapat. Ang Biblia, mapatid, ay divided by time and languages. Amen. Ang Biblia, hinati ng panahon, di ba? Ang Old and New Testament. The Old Testament, written, hinati ng panahon, mapatid na ng Hebreo,
mga wikang Hebreo, ba? Pagdating sa Old Testament, ito magitan ng Grego. Paano ipangtas na sa kapagdapat ng Diyos pa, makatid ng Hebreo, ay siya rin pang Diyos ng mga Grego? Walang saksakan dito meron. Kaya sa ating panahon, maraming naglulutang Wala ang tong aral. explain battery ito. Hindi, nakukutuban ko, siya tama eh. Bakit eh, pag yan kung patayan natin, maraming papasok sa impyerno. Ang sinugo ng Diyos! Ano, kung sugo ka ng Panginoon, dapat nakalapat na mabuti ang scriptura, ang genre sa'yo. Ore, you're new. Ang hindi ko sabihin, hindi tayo. Alam mo ba, ang kung pangalan ng Diyos, Yeshua al-Shaddai. Naku, patay. Nanangkap ko eh! Kaya ng tampo! Ayun ba, bakayan natin ng tama, kapatid. Complete ang pag-usapan natin. Tama yung patayan mo. Tama yung nabasa mo. Tanong, lapat ba sa aking panahon? Yan. Talagang tamang pantas na nag-aaral. Ibig sabihin, sabi ng Biblia, siya'y tumatawag ng bawat lahi at mga wika. Okay? Nataon lang kapatid na ito yung nasa isipan ko at pinapaksa. Saklat kapatid ng Apokalipsis 7, kapatid versikulo 9. Ito ating mababas. Kung mag-i-English ako sa inyo kapatid, hindi ba rin lapat? Kasi Pilipino tayo. Pagpasensyahan niyo ako kung ang boses ko also. Okay? At habang pinito to, labo na mata to. Hindi ko na makita. Pag isa sa atin, kausapin natin ng Panginoon. Kung ang awit man ay revive sa inyo, ay gamitin natin panalangin sa Panginoon. Smile, make them think you're happy. Lie and say that things are fine. And hide an empty longing that you feel. Don't ever show it. Just keep your heart concealed. Why are the days so lonely? I wonder where can a heart go free? And who will dry the tears that no one's seen? There must be someone to share your silent dreams. Caught like a leaf in the wind, looking for a friend. Where can you turn? Whisper the words of a prayer. You'll find him there, arms open wide, love in his eyes. Jesus, he heals your secret scars. Oh, Jesus, he hears your secret heart. All the while you're longing for is Jesus, the friend of a wounded heart. Pagpatawag niya, hindi kompleto yung lyrics binigay sa akin. Praise God. Ayaw bawat araw upang ang buhay ko'y mabalot ng iyong tanglaw.
hayaan matakpan sarili kong kamalian upang di na sa'yo'y mapawalay. Bihagin mo ang puso ko, napalayo sa'yo noon. Bihagin mo. Alipin mo ito, hayaang maglingkod sa'yo, pagkarihan mo. Bawat pintig ng puso ko nagsasabing mahal mo ako. Sukdulan man inay malalago malalago patungo sa'yo. I'd like to I'd like to introduce Brother Frank of how I knew him. When I was young with my pastor, Pastor Villagonza, I frequently heard of him. My pastor talked about him. But during that time, my pastor was with Raymond Jackson, so he does not host yet. But there was a time my pastor was separated from Brother Jackson, so he hosted Brother Frank again. So I was able to meet him, and I'd like to introduce Brother Frank as a different kind of messenger from the others who are claiming to follow the prophet. Many who are following the prophet make him the absolute, not the Bible. So there are few ministers on earth that follow the prophet according to the scriptures. Amen. They do not use the scriptures as
in itself as absolute, but use the statements of the prophet as absolute. But Brother Frank is one of the few ministers on earth that has a world-renowned ministry whose absolute is the Bible, the Word of God. Amen. And I'd like to share a little from what I learned from Brother Frank. In Revelation 10:7. So, I'm gonna give to Pastor John right now to introduce Brother Frank. What did you want to say? Salamat sa Panginoon na narito kayo. Medyo time na eh. Ngayon, kailangan suppose ko dito kung start nito. At saka salamat sa Diyos na narito kayo. You came from other areas, some other islands, to come here to attend the meeting of the Lord. Kaya salamat sa inyong operasyon